Yo, what's up guys? Welcome back dito po si Dan Ricardo, TV Sports. Well, ang ating pag-uusapan guys ay ito. Okay. Gilas Pilipinas, nag-practice. Okay. At ito, ang dating deep analysis ng Game 7. Okay, kasi wala tayong nilabas na deep analysis no? Celebration lang. At mga pa-shoutout. Bago po yan, salamat muna sa inyong lahat mga subscribers po ng channel na ito, mga followers, maraming salamat sa inyong lahat. Okay, so dito na po tayo sa ating gustong pag-usapan, no? Bakbakang Barangay Ginebra at Gilas muna tayo. At Gilas at San Miguel. Gulo-gulo na tayo. Okay, so ano ba mangyayari dyan? Okay, kasi nga, LA Tenorio give life to Ginebra. No? He said, never say die. Okay. Kaya yun. Kung tutusin, alam nyo sa sequence na yung talo ng Ginebra. Di ba? Kasi nga po, nakita nyo naman po yung nangyari na lumamang na yung San Miguel, no? Yun na nga lang, yung 3-point shot po nito ni LA Tenorio. Di ba? Yung unang attempt niya, pasok. Yung kanyang runner, pasok, no? At lalo na, yung kanyang 3-point shot na nagpanalo sa team. So, panalo po sila, di po ba? So, LA give Ginebra yung win. Okay. So, ngayon, ano po ba nangyari dyan? Paano po nakalamang San Miguel? Rebounds. No? Rebounds po nung, if I'm not mistaken, second quarter. Di po ba? Kinana sila sa loob. Di ba? John Marpahardo. Tapos yung 3-point shot, hindi po gaano no? Kung mapapansin nyo, wala masyadong production si Mr. Dila. Si Mr. Jericho Cruz, no, wala masyadong production sa 3-point shots. No? Di po ganun masyadong kainit. No? Kaya walang tambakang nangyari. So ngayon, nung third quarter, Ginebra naman po nakarebounds hanggang fourth quarter. No? Sila naman. Dahil total effort Okay. So anong gusto nating emphasize dito? Kung hindi po natin nakita yung 3-point shots, baka this game 7 lumitaw yan. So dapat ganoon lang ulit, no? Kung paano gagawin ng ginawa ng Ginebra ang depensa at yung presence nila, yun lang. Ang pagkakamali lang nila, no? Natatampakan sila. So yun lang dapat. Although Team Cone and the team done their their best, diba? Anong ginawa ni Coach Tim? Nakailang timeout siya, nakatap 2 yata yung sunog ng timeout niya, no? Hindi ko na maalala kung anong quarter yun. Pero itong San Miguel talagang malakas. Talagang literal or talagang natural na malakas itong San Miguel. Kita nyo naman. Yung Bronyal, napaka di kailangan pasahan ng bola. Siya gumagawa ng paraan para sa sarili. At sa Ginebra naman, si Aguilar, no, na sinisisi ng ibang mga maninisi. Kita nyo naman, di na makakalakad hanggang sa buti nakabalik pa, no, for defensive purposes. Di ba sa final seconds na laro. Okay. So ngayon sa San Miguel naman, anong magagawa nila? They need to create yung 3-point shots nila. Yun lang po ang naging missing piece dito. No? They have the greatest shooter on their team, no, si Marshall Lassiter. Yun lang talagang guwagado sarado na siya. Hindi na siya pinagbibigyan ng Ginebra. So, it's gonna be, sigurado, matatapos na po ang series. Dahil game 7 na ito. Winner take all, guys. Okay? So, yan po ang naging istorya. Okay, lastly, yung mga inconsistent po. Malonzo only 3 points, if I'm not mistaken. So, ang hirap, Ilan pong open shots yung minintis niya. Pero nanatili siya sa loob kasi nga yung kanyang athletic, yung pag-depensa niya, then at the same time, yung effort niya. No? Yun. So, ganun lang. Kung hindi ka makascore, at least, you can still, or the team can still felt your presence. No? So, yun ang nangyari naman sa story ng Malonzo. Kaya hindi siya masyado napansin. Hindi po ba? Kundi highlight. So, yun lamang po guys, no, ang ating napag-usapan. Excuse me po. Dito naman tayo sa Gilas, no? Maaga pong lumabas or umalis si Coach Tim Conduct because he's not feeling well, no? Pero siya po ay nag-paunlak ng interview, di po ba? At yun na nga, na-announce doon na mayroon po mga makabagong Gilas, no? Actually, di naman po bago yung isa doon. No, si Renz Abando at ito naman si Xavier Lucero, no? So, it's a great additional po yan. Then, nandyan din po si Abarrientos at ito naman po si Troy Rosario. So, they will be having a long list, no?
Okay? Siyempre, to avoid things happen again, no, from the past. Na kung sino-sino pinaglalagay nila doon, hindi naman eligible. Imposible naman makalaro, pero nilagay sa listahan. Pero this time around kasi nga, si Junmar, wala po. Okay, announcement yan na dahil alam niyo naman po ang sitwasyon. Yung sitwasyon po ni Junmar ngayon, yung injury yan, yung kailangan niya ipahinga yan. Then at the same time, ito po si Kai, sigurado din maglalaro. Okay, kaya yung mga magpapabalabas po, yung mga maglalabas ng fake news na maglalaro si Kai, dito pa lang sinasabi ko na hindi. Mismong coach na po nagsabi. Okay, so yan po ang update ng Gilas. Nagpa-practice or nag-practice na po sila, no, sa kanilang matchup against Macau. Okay, at maganda po yan, no? Maganda po yan at abangan natin lahat. Antabayaan na natin, no, mga susunod na updates po. Shoutout po tayo, guys. Shout out dito kay Roberto Quijano, no, na para daw po sa kanya, Ginebra daw po mananalo. Maganda raw kalaban ng Ginebra versus TNT, pero magcha-champion daw ang Ginebra. Bias kayo, sir. Joke. Joseph Pineda, kaya importante din po kami sa mga laban ng 12 teams sa PBA. No crowd sa Coliseum, sa TV, even viewers sa mga live stream. Tama po kayo dyan, Idol Doy, kaming mga fans ng 12 teams sa PBA. Kung wala kami, yun na nga po, tama kayo dyan. Kasi may nag-comment po dito na ang trabaho daw po ng fans sa ganito ganyan. Hindi. Kaya nga po motivated yung fans kasi they want to see something, no? They want to see, gusto nila makita yung mga gusto nila makita, no? Kaya napopustrate man sila, magsasalita silang ganito. Kaya nga po may mga NBA live, diba? Minamanage yung sarili nila din, ginagawa nila yung gusto nila. So ganun din po, no? Kaya yung bibigyan nyo sila na role galingan nyo tulad sa Ginebra. Hindi lalabas sa 6-man kung hindi nyo gagalingan ng laro, kung hindi nyo ididikit ang laro. Ganun yan, okay? Lagi pong may requirement. Hindi nyo sila pasusunurin. Ano sila? Member ng organisasyon. Ano sila? Bakit ko na pamabanggit ko? Apo, Leonard Castillo, shoutout. Ma'am Irene Gale, shoutout po sa inyo, ma'am. Okay. Si Sir Alejandro Tonson at Sir Carlito Protasio, shoutout po sa inyo. UTN Doy TV, galing ni Tonoria. Hindi po, sila lang po yung magaling, no? Taga-daldal lang po ako. Okay. Sabi po ni Chris Jim Retes, no, maganda kung SMB ang kalaban ng TNT sa finals. Kung Ginebra kasi alam na ng TNT and Discarte na team. Actually, basa na rin po ang San Miguel. Basa na rin po ang San Miguel, baka po nakakalimutan nyo. No? At ito pong personnel ng TNT, kayang-kaya po nilang tapatan, no? Ang although nobody can match up Junmar, but they know how to defend San Miguel. No? Kaya po yung argumento nyo na kabisado na si team ko. Nagkataon lang po natalo ang Ginebra kasi nga meron ngang import meron ngang RHJ, meron nga silang legit NBA player. Yun lang naman ang dahilan doon. Diba? Dahil tignan nyo naman, ilang bola in-erase niya. Okay, so nung all Pilipino nagharap sila, anyari, diba? So yan, is a glimpse of what will happen. Although, wala pa si heading nun, no? Pero let's see guys, okay? Di tayo maglalabas ng prediction dyan, no? Pag-uusapan lang natin. We will observe, okay? Idol, Doy, gusto ko yung analysis mo sa sport. Sabi po ni Libino Magsalong. Maraming salamat naman po, sir. No? Maraming salamat. Okay. Kahit SMB makalaban ng TNT, unpredictable ang TNT, maraming butas ng karaming pinagdaanan makakapot sa finals. Tama kayo dyan. Kaya nga po, I will not release any, manonood lang po ako. No? Pag-uusapan lang natin ang mga posibleng mangyari. Pag-uusapan lang natin right after the game anong nangyayari. So yun lang po ang magiging parte ni Doy TV. No? I will not create any predictions. No? Okay? So yun lang po muna sa mga hindi po nabanggit. No? Sa susunod na content na lang po as you notice ang ingay na aming heater system dito sa aming tahanan. Maraming salamat sa inyo lahat. At magkita-kita po tayo sa susunod na video content dito lamang sa DNRiga Doy TV Sports. Muli, maraming salamat po sa inyo pa natin. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.